اللهم علمنا وينفعنا وانفعنا بما علمتنا وذكرنا ما نسينا وتب علينا اللهم بارك لنا في اجتماعنا هذا وتب علينا ولسائر المسلمين ولوالدينا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga bata, nung last week nandun pa rin tayo sa Suratul Baqarah. Yung 3 verses ng Suratul Baqarah ang nakuha natin, di ba? Ngayon, dahil sa kahalagaan ng sura na ito, o lalo na itong aya na ating kukunin ngayon, ay siguro nararapat lang na hindi lang dahil na i-memorize ninyo at akala natin ay tama na yon, di ba? The more you know the meaning in the tafsir of the Quran, the more you become close to Allah. The more you become, God-fearing. Because what is the essence of memorizing and knowing something na hindi mo naman talaga alam yung totoong kaganapan, yung nangyari, kahalagaan nito. So, dapat alam natin. Itong aya, we do not consider that this is surah, but actually this is the verse, this is the aya in the surah Al-Baqarah. According to some of the scholars, they said that in the Holy Quran, there is a'zamu surah. There is the best surah in the Quran. And what is this, the best surah in the Quran? What is the best chapter in the Quran? It is Suratu Al-Fatiha. Chapter rin yun, di ba? Chapter 1, Suratul Fatiha. Chapter 2, Baqarah, ganyan yan. Then followed by Imran, chapter 3, and Nisa 4, like that. So, why is it Suratu Al-Fatiha? Because we know that Suratul Fatiha is the opening of the Quran. It is the mother of the Quran, as they also say. Yes, Ummul Kitab. Okay? Ummul Kitab, meaning the mother of the book. The opening chapter. And also, ano pa yung nakuha natin sa Fatiha? Ito rin yung Shafa'a. Ito rin yung gamot, Shifa'a. Diba? It cures all kind of diseases. Mentally, spiritually, or physically. Yes. And of course, there is also hadith of the Prophet. He also said that La salata liman la fatihat al-kitab. There is no prayer without reading the surah al-Fatiha. Kaya maliwanag po dito sa surah na ito na tayo bilang mga Muslim ay ayon sa mga pantas dapat ma-memorize natin ang suratul Fatiha. Born Muslim ka or new Muslim. Yung bagong Muslim na bagong pasok sa Islam, kailangan may memoryahin niya ang Fatiha. You don't have to memorize it by the meaning. For example, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, and you will say all praises and thanks be to Allah, the Lord of the universe and all that exists, Ar-Rahman Ar-Rahim, the most gracious, the most merciful. You don't have to say that, but the meaning should be in your heart, in your mind. But you have to read it. Okay, that's the point. Also, some of the scholars, they also said na pag ikaw ay nagpo-prostrate, according to the some sayings or opinions of the scholars, they say when you pray, it is allowed to ask Allah subhanahu wa ta'ala by your prayers, dua, by your own language. Okay? By Maranao, Tausug, Maguindanao. Kasi lahat naman ito, lingwahe ito ng Allah eh. Alam niya. Pero, hindi pwede na mauuna ang prayer o hindi ka na magsasalita doon ng Subhan Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal Azim. Pagkatapos ng Subhan Rabbiyal A'la 3 times or hanggang sa ilang sa gusto mo, then after that you can pray. By your heart, by your dua. By your heart, at saka by your heart and by your tongue, asking Allah subhanahu wa ta'ala. Diba, there is a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam na ang Allah subhanahu wa ta'ala, na pag ikaw ay nagpo-prostrate, ay patagalin nyo, sabi ng propeta, dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay dinidinig at binibigay ang inyong mga dalangin. And sabi din ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kasi may mga nagsabi, kasi may mga, some of the scholars, they also said na it is not allowed
na ikaw ay magdua doon by your own language. Kasi sala yan eh. Sala, Arabic. Di ba? Purely Arabic. Unlike, sabi nila, kung nasabi mo na yung mga dapat na sabihin, yung mga rukun, mga wajibat, mga sunat, then you can also say any dua, only dua, and praising Allah subhanahu wa ta'ala by your language. Siyempre, dalil naman natin dyan ay la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ang Allah hindi niya pinapahirapan ang kanyang alipin ayon sa kanyang makakaya. And there is also the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam na he also said that idha amartukum bi shay'in fa'atu minhu mastata'tum. Whenever I commanded you of something, do it the best as you can. If for example, you cannot do it, so absuelto ka, hindi ka doon. Kasi inahadad din na yusor. Katotohanan, ang reliyon nito ay napakadali. Okay? Tapos, ang titignan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang yuridu Allah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ang gusto ng Allah sa inyo ay yung madali ang mga ritual, pagdasal o pag-worship sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anyway, that is the idea of what is this? Making dua while we are praying. But according to the scholars, they said better that you should pray with Arabic. And if you think that you are unlettered in Arabic and then you are very weak, you don't know, but okay, doesn't matter. Pwede ka magdua sa dua mo, pero mas kaaya-aya daw yung Arabic. Anyway, ngayon pupunta tayo sa patungkol sa Ayatul Kursi. Ang Ayatul Kursi, mga wata, ito ay naibaba sa Madina. Most of the scholars, they agreed that the Ayatul Kursi was revealed to Medina. Ang Ayatul Kursi, ang kahalagaan nito, there is a hadith of Abu Hurairah radhiyallahu anhu, haythu annahu qal, kallafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zakati Ramadan. Okay? The meaning of this hadith that Prophet sallallahu alaihi wasallam, he assigned Abu Hurairah na siya yung he will take care of the zakatul fitr sa Ramadan, mga pagkain. Okay? Isang araw, isang gabi, sabi niya, dumating sa akin na isang tao, matanda, hindi niya kilala, nagnakaw. Nung siya ay nagnakaw, sa oras na yun, sabi ni Hurairah, sabi niya, ba't ka nagnakaw? Katotohanan, i-report kayo sa sugo ng Allah. Sabi niya, wag. Kasi sa matinding pangangailangan, kailangan ko ito. Yung pagkain ito dahil sa pamilya ko. So, pinabayaan ni Abu Hurairah. Sabi niya, okay, ngayon, tanggap na yung reason mo, valid reason. The following day, nakita na naman niya the same person na nagnakaw uli. Sinabi niya, hindi ba sinabi ko sa'yo na sasabihin ko na sa propetang ginagawa mo, kawatan ka, magnanakaw, takho ka, katip manamya ko, makapman. You came again. And he said, dito talaga kahirapan ng matinding hirap ko. So, yun nga, sabi niya, wag mo na ako sabihin sa propeta, sallallahu alaihi wasallam. Hanggang 3 times, the other day, dumating siya at nahuli ni Abu Hurairah at sinabi niya, no, now, fawallahi, sabi niya, I will report you, I will bring you to Prophet, sallallahu alaihi wasallam. You're stealing this, itong zakatul fitr para ito sa mga nangangailangan sa Ramadan. Sabi niya, wallah, wag mo ako sabihin sa propeta. Pero meron akong sasabihin sa'yo. You know what is that? The person advised Abu Hurairah, one of the companions of the Prophet. He said, tuturuan kita ng isang ayah na pag binasa mo, sa gabing yun, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ipababantay kanya sa mga anghel at ganun din, ang syaitan ay hindi siya lalapit sa iyo pag binasa mo yun. Sa gabing yun. Lalo na kung ikaw ay before you sleep, matutulog ka. Sabi ni Abu Hurairah, what is that? What is this ayah? Sabi niya, Ayatul Kursi. Itong Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Kinabukasan, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he knows. He knew. Wa ma yantiqu anil hawa. The Prophet sallallahu alaihi wasallam will never just say anything without, of course, the permission of Allah Almighty. And then he told him, sabi niya, oh Abu Hurairah, mada fa'ala bika siran al-bariya, anong nangyari sa'yo, yung dumating sa'yo kagabi? Sabi niya, oh, siguro ng Allah, alam mo pala, 3 beses kaya nangyari ito. Tapos nung pangatlo, sasabihin ko, i-report ko sa'yo, nagnanakaw siya, tapos sabi niya, wag daw. Pero tinuruan niya ako, siguro ng Allah. Sabi niya, ano yun? Itong Allahu la ilaha illahu at ito daw ay hindi lalapit sa akin ng syaitan. Sa gabing yun, hanggang kinaumagaan at may anghel na talagang babantayan ako ayon sa sinabi niya. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sadaqaka wa huwa kadhub. Totohanan, totoo ang sinabi niya sa iyo, pero siya ay sinungaling. Did you get the idea? The point?
The point is, totoo yung sinabi niya na pag binasa mo ang Ayatul Kursi, Allah will protect you. There is an angel that assigned to you at walang shaitan na makakarating sa kanya. Dahil ang sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Dhaka shaitan." Yun si Satanas. Yun si Iblis. You see? Yes, si Satanas. Siya nagturo kay Abu Hurairah na yun na Ayatul Kursi. Ha? Bakit niya ano? Bakit niya tinuro? Hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, alam ni Satan na pag binasa mo ang Ayatul Kursi, hindi siya makakalapit sa iyo. Kasi wala na siya, no way out. Ayaw na niyang mapunta sa propeta, natatakot siya, shaitan siya. So Prophet sallallahu alaihi wasallam, natatakot siya. So inamin niya yung totoo. Huwag mo na sabihin, pero bibigyan kita ng totoong anong pwede mong sabihin. Ba't siya nagnanakaw? Ba't siya nagnanakaw? Hindi ko alam, Mujahid, kung bakit siya nagnanakaw. Doon sa hadith na yun lang sinabi. Kung paano siya nagnakaw, I don't know. Ang sinabi niya ay, yun nga, nangangailangan siya at saka yung pamilya niya. Yung oras natin, sayang. Gusto ko matapos. Mamaya na yung mga question. Okay? Another important of this surah, of this verse, also, there is a hadith of Ubay bin Ka'ab, na sabi niya na si Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, ya Abul Munzar, gusto mo ba na ikaw ay alam mo ba kung ano ang pinaka-a'zam aya fil Quran? Alam mo ba kung ano yung pinaka-dakila, sagrado na pinaka-ano na surah sa aya sa Quran? Sabi niya, Allah wa Rasulu a'lam. At sinabi niya, ang Allah at saka ng sugo ang nakakaalam. At sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, Allahu la ilaha illahu, itong aya na ito. Ibig sabihin, ito ang isa sa the greatest verse and best verse in the Holy Quran is the surah, the ayah Atul Kursi. Another hadith, mayroon ding isang hadith ang Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, fima ma'na hadal hadith, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatul kursi duburan kulla salatin maktubatin lam yamna'uhu min dukhulil jannah. What is the meaning of this? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whoever reads the surah or the ayatul kursi in every prescribed prayer, whoever reads it after prescribed prayer, then the Prophet sallallahu alaihi wasallam ay walang makakahadlang sa kanya para hindi siya tanggapin sa paraiso. Ibig sabihin, pag namatay ka sa oras na yon, nabasa mo yung ayatul kursi, Allah subhanahu wa ta'ala will accept you in His paradise. So, tatlong hadith na yan, nakuha natin kung gaano kaimportante ang aya na ito. Kung gaano ito kasagrado. Ngayon, anong aral nakuha natin ngayon? The best surah, chapter, I'm talking about surah, chapter in the Holy Quran is the Suratul Fatiha. Okay? We explained that many times already yung mga una nating mga lecture. Pangalawa, the best ayah, meaning the verse in the Holy Quran is the Ayatul Kursi. So yun ang pagkaiba ng dalawa, ang ayah at saka ang surah. Ang ayah ng Quran is more than 6,000. More than 6,000 ayah, verses. While the chapter of the Holy Quran, very good Mujahid, 114 chapters of the Holy Quran. That's start from Suratul Fatiha and that ends in Qul a'udhu birabbin nas. Very good. Ngayon, bago natin to kunin, gusto ko ay basahin natin. Kaya, babasahin muna, siyempre, mauna yung H, Marjana, then followed by Mujahid, and Marwa. At sa totoo lang, aywan ko, ngayon ko lang ito naisip, dahil sa pagmamahal ko sa aya na ito, pagmamahal ko sa Allah, dahil sa gusto ko na gathering na ito, at dahil sa gusto rin ng mga tao na, Masya Allah, kalugdan sila ng Allah, ang mga nakikinig dito, invite nyo po ang inyong mga anak at mga pamilya ninyo sa mga ganitong oras, family lecture po natin, oras natin sa ating mga anak, sa ating pamilya. So join us, may Allah bless you and reward you for this. So ngayon, babasahin muna ni Marjana, then of course, kung sino po talaga ang pinakamagandang boses at correct sa inyo, pakiboto na lang po para makaka-share din kayo. Inshallah, meron akong regalo sa kanila. Surprise yun sa inyo. Okay, bismillah. Okay. Read, read. Bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ما شاء الله تبارك الله. Okay, now next Mujahid. Bismillah. Go. Mujahid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Very good. Next to Marwa. Eugene. Bismillah. Huh? Read it loudly. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Masya Allah, tabarakallah. Okay, maganda. At least kahit papaano, na-review rin ninyo ang Ayatul Kursi. Hindi ko akalain na you still fresh in your memory, ha? Yung Ayatul Kursi na yan. Pero, ayaw ko kasi na ako yung magsasabi silang nanalo dahil siyempre, lahat yan. Sa akin, gusto ko sila manalo. Pero kung depende po kung sino iboboto nyo sa kanila sa tatlo. 1, Marjana. 2, Mujahid. 3 is Marwa. Kung sino yung maganda yung boses, correct yung kanilang tajwid. At inshallah, titignan ko yung result niya. Surprise kung sino yung magiging number 1. Panghihikayat sa inyo, mga wata. At ganito rin po dapat gayahin natin minsan yung mga anak natin, maka-memorize ng Quran, maka-read, bigyan natin sila ng regalo. Panghikayat ito, lalong-lalo na sa ating reliyon. Okay, so now, let's go to the details of the surah, Ayatul Kursi. Ano ba ang Ayatul Kursi? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya, in English version, sabi dito, sa English transliteration, Allah, none has the right to be worshipped but He, Al-Hayyum Al-Qayyum, the ever-living, the one who sustains and protects all that exists. You see the point? Neither slumber nor sleep overtakes Him. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. Who is that can intercede with Him except with His permission? Meaning only by the permission of Allah. Nobody can intercede by His will. He knows what happens to them, His creatures in the world, and will happen to them in the hereafter. And they will never compass anything of His knowledge except that which He wills. Allah subhanahu wa ta'ala. His kursi extends over the heavens and the earth, and He feels no fatigue in guarding and preserving them. And He is the Most High, the Most Great. Allahu Akbar, Ayatul Kursi. Kung ano yung interpretation, ini-translate dito ng pagkasulat ng sumulat dito na ini-translate sa English, sa lingwahe ng Tagalog o Maranao, kailanman hindi siya magiging katulad nun. Meaning, kung ano lang ang malapit na ibig sabihin niya.
This is not enough. This is not the proper and this is not the way, the perfect way kung ano ang sinabi ng Allah patungkol sa Ayatul Kursi. At least nagkaroon lang tayo ng idea ang patungkol dito sa Ayatul Kursi. Ngayon, ginamit dito ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pangalan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. You see? In the first place, Allah said Allah. Hindi niya ginamit yung Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Bakit hindi niya sinabing Ar-Rahmanu la ilaha illa, di ba? Hindi niya yun sinabi. As-Samadu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hindi niya sinabi yun. Bakit kaya? Why he used his name, Allah, and he did not use other his names or other his attributes? The point is that Allah subhanahu wa ta'ala maksus bihada lafd al-ism ma'nahu al-ma'lu wal-ma'bud. The point is that Allah subhanahu wa ta'ala ginamit niya ang pangalan niya mismo na siya nagbigay sa pangalan niya sa Quran na sinabi kay Propeta Muhammad, at alam natin ngayon ng mga kamusliman na ang ibig sabihin ng Allah ay pinupuri at niluluwalhati ng lahat ng kanyang nilikha dito sa mundo. Ginamit niya yon kasi yung Allah, siya lang ang nag-iisa at nagtataglay ng may pangalan dito sa buong mundo. At kung sino man magpapangalan doon, bawal, haram sa kanya. Maging Kristiyano ka, Hudyo ka, Muslim, bawal. Kasi ang Allah sa kanya lang nag-iisa. Samantalang pag kung ginamit niya ang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Samad, ganyan, mga sifa yun eh. Attribute yun eh, mga names niya yun. Pero hindi pwede gamitin yun kasi yun ay minsan ay nagagamit ng mga tao. Mashallah, you got it, Mujahid, ha? Merong Abdurrahman, Abdus Samad, di ba? So, ginagawang pangalan yun. Samantalang yun, dito papasok ang tauhid na ang Allah ay nag-iisa. Allahu la ilaha. Ibig sabihin, ang Allah, dito ka-importante ang shahada. Ang pagsabi ng ashhadu an la ilaha illallah, doon po sa mga balik Islam na pumasok sa Islam. Ganito kahalaga yung pagsashahada ninyo na sinasabi nyo ng Allah ang tunay na nag-iisang Diyos na nararapat sambahin at si Propeta Muhammad ay sugo niya. Siya mismo nagsabi dito. Ngayon, ginamit niyang Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayy, ibig sabihin, the eternal. Anong ibig sabihin ng eternal? The ever-living. Ha? Nakita nyo yun, yung the ever-living? Ang laging buhay sa Tagalog. Walang kamatayan. Siya ang Allah, ang Diyos, na siya yung laging buhay. Ni isang segundo, minuto, hindi siya pwedeng mamatay o magpahinga. Dahil ang lahat ng mabuting katangian ay sa Kanya lamang. Ang lahat ng buhay na mabuti sa Kanya lamang. Ang tao, pag nabubuhay, ano ibig sabihin? Lahat nandoon yung katangian ng pagkabuhay. Diba? Pero ang Allah, hindi mo siya pwede maikumpara doon. Dahil siya al-hayy, al-hayy, ginamit ng alif wal lam na taksis, na siya ang Allah, na al-hayy, the ever-living, ang laging buhay. Dahil lahat ng nabigyan ng buhay ay mamamatay. Pero siya ang Allah na walang nagbigay ng buhay sa Kanya dahil siya ang nagbibigay ng buhay at doon ang galing sa Kanya. Lianna hayatan, kasman, ang buhay ay dalawang bagay. Buhay na nilikha at buhay na hindi nilikha. Ang buhay na nilikha ay ang buhay na tayo, hayop, mga anghel, mga jin, lahat ng nabigyan ng buhay dito sa mundo, labas ng mundo, yun ang ibig sabihin na buhay na nilikha. At pangalawang buhay ay ang buhay na hindi nilikha, walang lumikha, ngunit siya ang Allah na siya ang nanggaling doon. You see? So ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng tao nangangailangan sa Kanya dahil siya lang ang laging nabubuhay. At hindi kailanman siya ay mamamatay. Ang Diyos hindi namatay. Sinungalin, mga katampalasan, mga bastos, mga hindi, wala silang galang sa sinasabi nila ang Diyos ay nagpahinga o namatay. Isipin mo kung sasabihin mo ng Allah ay namatay. Astaghfirullah wa liya'udhu billah. O ang Diyos ay nagpahinga o wala. Kung ikaw ay nagdarasal ng gabi, ng ating gabi, alas 2, alas 3. Kung tulog ang Allah, halimbawa, hindi kanya makikinig. Di ba?
Hindi kailanman. Katampalasan. Samrano na piya kalwiluis. So katero amyak kalaladusa. Abang aptero aso Allah na tiurug ugwi na yada lagi-lagi ipkidiyo nagyang kaya mga kufar. Katalahumullahu bimakalu. Okay? So the point, Allahu al-hayyu. Nananatili. Kasi siya ang awal. Siya ang una at wala pang nauna sa kanya. Siya ang pinakahuli at wala pang mahuhuli sa kanya. At ang sino man ng lahat ng nabigyan ng buhay, sila ay galing ng kamatayan at muling mamamatay at muling bubuhayin sa araw ng paghukom. Pero ang Allah, nag-iisa na siya lang ang tanging buhay na ang pagkabuhay niya ay hindi katulad ng lahat ng kanyang binigyan ng buhay. Al-Qayyum, mamana Al-Qayyum? Al-Qayyum, siya yung siya yung nangangalaga. Siya yung nagtutustos. Siya yung may kapangyarihan. Siya yung lahat na walang pwedeng mangyari dahil huwal qayyum. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa. Ish ma'na hada? Ar-rijal qawwam. Al-qawwam, ang mga kalalakihan, sila yung nangangalaga, protectors of the women in their house. Di ba? Pag ang ama wala sa bahay, pag ang ama wala sa bahay, ang bahay hindi panatag. Natatakot ang asawa, natatakot ang mga anak dahil ang ama, siya yung nananatili, siya yung nagpoprotekta, at siya yung nagpapakupkup lahat sa pangangailangan sa bahay. Ngunit, ang Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kabimithlihi shay. Hindi siya katulad ng kahit sino man. Pero al-qayyum, dito lahat sa mundo. Kailangan siya ng mga anghel. Kailangan siya ng mga jin. Kailangan siya ng mga tao. Kailangan siya ng mga hayop. Kailangan siya ng mga bagay. Labas ng mundo at pasok ng mundo, Al-Qayyim. Ginamit niya Al-Qayyim, ibig sabihin, siya ang nangangalaga sa kanila. Siya ang nagtutustos as nagbibigay ng buhay. Bakit, Mujahid? Kasi Al-Hayy, ang tao, kung buhay tayo, bakit ka nabubuhay? Lawlallah, wallay tamutun. Kung wala ang Allah, mamamatay tayo lahat. Kung wala ang pagkain, mamamatay ka. Ilang araw. Kung walang tubig, mamamatay ka. Kung walang hangin, mamamatay ka. Ha? Dahil ang buhay mo ay nangangailangan ng maida. Nangangailangan ng bawat isa sa atin ng hangin, ng oxygen, ng lakas. Nangangailangan ng bawat isa sa atin ng pagpapahinga, patutulog. Lahat. Ang Allah, la kamithlihi shay. Siya ang nag-iisa na ang Allah, Al-Hayy, na hindi nananatili siyang buhay, hindi kailanman namatay. Dito, anong sinunod niya dito? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala nawm. Dito papasok ang tauhid na la ta'khudhuhu sinatu wala nawm. La ta'khudhuhu ibig sabihin nafi. Hindi kailanman mangyayari na ang Allah ay sinatun. Ano yung sina? Yung antok. Yung bago ka matulog, darating sa iyo yung antok. Sleepy. Okay? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, kailanman hindi siya inaantok. Hindi kailanman siya nangangailangan ng tulog. Hindi kailangan na siya ay magpapahinga. O kailangan na katulad ng sinasabi ng mga tao na ang Diyos daw ay nagpahinga. Namatay at muling nabuhay. Nasaan ang utak na sinasabi mo na ang Diyos ay namatay at muling mabubuhay? Kung namatay ang Diyos ay papagpapaniniwala mo, ba't hindi mo gamitin ang utak ng tamang pag-iisip mo na sinasabi mong patay ang Diyos? Kung namatay siya, sino ang nananatili dito sa mundo? Nasaan yung kapangyarihan ng kanyang pagka-Diyos kung wala na ang Diyos? Waliya'udhu billah. Wallahi, mali. Bawal, tabu, hindi mabuti, kalapastangan ang managsasabi na ang Diyos ay nagpahinga o inaantok o namatay o anuman. Dahil dito ang nagpapatunay na siya ang Allah na laging buhay, siya ang una at siya ang huli at walang nauna sa kanya at walang mahuhuli sa kanya. Siya ang nagbibigay ng buhay at dahil siya ay hindi nangangailangan ng pagpapahinga, antok o anuman. Sinatu wala nawm. Ya Rab, ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya yan. Ang Diyos ng lahat, na pinupuri at nilulahatin ng lahat ng kanyang mga nilikha. La ta'khudhuhu sinatu wala nawm. Lahu ma fis samawat wal ard.
lahu, itong lam, lahul mulk. Ibig sabihin, lam na taakid na sa kanya ang kapangyarihan, sa kanya ang sulta, sa kanya ang otoridad, all the powers, all the sovereignty, all what is in the heavens and earth, lahu ma fis samawat, ang ma fis samawat, ang mga kalangitan, wal ard, ang mga kalupaan, lahat ito ay pagmamay-ari ng Allah. Alam niya, nilikha niya ito. Ganyo kaliit ang mundo, Mujahid, ha? Itong mapa natin sa mundo na napakaliit na bilog na yan. Di ba? Sumakay kayo ng eroplano, papunta ng Pilipinas. Pag umalis na yung eroplano, makikita nyo na paliit na ang Riyadh. Paliit ng Riyadh, pag umakyat ka na, hindi mo na makikita. Pag nandun ka na sa mga 10,000 o 15,000 hindi kilometers, feet, okay, 15,000 feet, ang mangyayari, makikita mo ang Saudi Arabia, makikita mo Saudi Arabia, India, parang isa lang. Gaano kaliit ng mundo? Kaliit ng mundo na napakaliit lamang na nagmamayabang tayo. Hindi natin pinupuri at hindi natin sinasamba ang Allah. Gumagawa pa tayo ng kasalanan. Alam niyo, subhanallah, ang Allah subhanahu wa ta'ala, isipin mo to. Ang katotohanan, pag ikaw ay nalabas sa mundo, pinapangarap po ba, Mujahid, na makalabas ng mundo? Go somewhere, space, outer space. Ang lahat ng yan, may mga anghel at mga ibang nilikha ng Allah na pumupuri at lumuwalhati sa Kanya. Al-malaikatu tahtal arsh. Ang mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga arsh ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang mga nilikha, sila lahat ay pumupuri sa doon. Okay? Wala kang makita outer space, ang hangin, ang buwan, ang araw, ang mga between, ang mga Milky Ways, whatever is in there, out of the space. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Ang lahat dito ay pumupuri, lumuwalhati sa Kanya. Ang mga anghel, may mga anghel ang Allah subhanahu wa ta'ala, yusabbihuna bihamdi. Sila ay nandun sa ars ng Allah at pinupuri, lumuwalhati every single second, minuto. Wala silang ginagawa maliban sa papuri at luwalhati sa Allah. Nakapasok, nakita mo sila. Lahat gumagawa ng kabutihan at pagsunod sa Allah. Pasok ka dito sa mundo, Allahu Akbar, na ibinigay ng Allah lahat ng mga biyaya. Makikita mo dito, may pumatay, may nagsina, may nagdrag, may tumitingin ng haram, may naglilibak sa kapwa, umiinom ng alak. Lahat ng kasalanan, nandito ngayon dito sa mundo. Paano mo pagkaliit ng mundo? Tapos yung outer space pa dyan, lalo sila pumupuri at lumuwalhati sa Allah. Tignan nyo yan. Lahu, sa Kanya ang mulk, sa Kanya ang kapangyarihan. Wallahi, kung wala ang Allah, anong mangyayari sa mundo? Kaya ang Diyos, ang Allah, hindi natutulog, hindi nagpapahinga at lalong hindi namatay. Qatalahumullah, sila ang nagpapasinungaling sa kanilang Panginoon na nagsasabi ng ganyan. Dahil ang Allah, sa Kanya ang lahat ng kapangyarihan. Lahu ma fi samawat wal ard. Ang samawat, in every 500 in every heaven, we have 7 heavens. According to other narration of the hadith, 500 years bago ka makarating sa ibang heaven. 500 years bago ka makarating sa mga heaven na yan. Ganun kalawak, ganun kalaki ang heaven. Al-Hayyul Qayyum, na siya ang Allah na nananatiling buhay. Alam nyo, meron akong naala dito eh. May naalala ko rito na isang hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Alam nyo si Propeta Dawud alayhi salatu wasalam? Si Propeta Dawud alayhi salatu wasalam, binigyan siya ng Allah ng pinakamagandang boses sa lahat ng kanyang mga propeta. Another narration of the hadith, pag siya ay nagbabasa ng Quran, dahil 70 times niya mapapalipat-lipat ang boses niya. Ang mga ibon, pag narinig nila na nagbasa si Dawud, umihinto yan. At pumupunta sa kanya para lang mapakinggan ang kanyang boses. At yung uba, sumasabay na rin sa
ganda ng boses ni Propeta Daud alayhi salatu wasalam, nangyari hanggat pati ang hangin, at dito ang nakakapagtaka, pati ang jabal. Alam niyo yung jabal? The mountains. Dahil sa tindi ng ganda ng boses niya, hindi nakapag ang mountains at nakagalaw. Nakagalaw siya sa tindi ng ganda ng boses niya. At noong nakagalaw na ito, si Daud, nagreklamo siya. Nagsabi siya, Ya Allah, paintuin mo ang mountains na ito, yung sounds niya. Kasi ang sounds ng mountain na ito ay mas malakas, mas matindi kaysa sa salita ko. Siyempre, tao nature, gusto niya na yung boses niya ay maparating sa Allah, na nagbabasa siya ng Quran, pumupuri siya, at ganun din ang mga ibang mga likanal Allah na nakakarinig. Pero dahil sa the sounds of the mountains, sa pakikinig niya, nawala yung parang gusto niya na manatili yung sounds niya na mas malakas. Subhanallah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, gusto niya na si Daud ay turuan ng lesson. Ipinadala si Jibril alayhi salatu wasalam. Dumating si Jibril. Sabi ni Jibril, Ya Daud, yukri'ukallahu salam. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbibigay sa iyo ng salam. Subhanallah, katulad ni Propeta Muhammad na nagsalam din ang Allah kay Propeta Muhammad, hindi ba? Ngayon sabi niya, Ya Daud, ittabi'uni, halika at sumama ka sa akin. Mayroon gustong ipatunay sa iyo ang iyong Panginoon. Sumama si Propeta Daud sa kanya. Pumunta sila doon sa bundok na pinakamalaking bundok na nirereklamo niya na gumagalaw na hindi marinig ang boses ni Daud dahil doon daw sa pagkagalaw ng bundok na yun. What happened then? Ay, inano ni Jibril alayhi salatu wasalam, biniyak niya ang mountains na ito. Nung nabiyak niya, pumasok sila sa kailalim-ilaliman, layers ng pinakailalim ng bundok na ito. Nung nakapunta sila dun sa pagkailalim ng bundok na ito, alam niyo ba, itong bundok na kung anong nakikita natin, isang layer lang yan. Pero doon sa ibaba, mas matindi yung layers niya doon. Pag-aralan niyo yan, tignan yan. Even if you research it on the internet, you can see this. Kasi daw ang ibang sa pagpapaliwanag ng mga pantas, yung mga mountains na yan, sila pala ang nagbibigay ng kumbaga na foundation ng earth. So kailangan malakas yung foundation ng doon sa ilalim. Ang paggawa ng building, Mujahid, may foundation yan. Minsan ang lalim-lalim ng foundation niya, pero ang mga bundok mas malalim ang foundation niya. Anyway, the point is that, nung nakapunta na sila doon, malalim na. Sabi ni Angel Jibril, Ya Daud, naririnig mo ba? Mayroon ka bang naririnig? Sabi niya, wala na akong marinig. May nakikita ka? Wala na akong nakikita. Kumuha daw ng isang bato doon sa pinakailalim ng layers doon sa mountain na yon. Kinuha ni Jibril at ito ay biniyak niya. Naging abo. Nung naging abo, naging particles na pinakamaliit na mga particle at nabigyan ng konting liwanag. Nakikita mo, hindi ko nakikita, sabi ni Propeta Daud. May lumabas na nagkaroon ng khadra, nagkaroon ng kulay green, na isang bagay na pinakamaliit na article na yon. Sabi niya, nakita mo? Sabi niya, hindi ko makita nga. At sabi niya, nang may narinig ka, sabi niya, wala. Sabi ni Angel Jibril, alika. Inilapit niya dito sa tainga ni Daud. Innahu saghirun khafiyun yusabbihu Allahu bihamdi. Allahu Akbar. Sabi doon, sa hadith na yun, noon, yung pinakamaliit na yun, doon sa pinakailalim at hindi pwede marinig ng kahit sino, ay yun ay narinig ni Daud na isang particle na pumupuri at lumuluwalhati sa Allah na napakaliit ng sound. Ya Allah. Subhanallah, sabi ni Jibril, kung ito, hada na napakaliit, naririnig ng Allah, batid ng Allah, ikaw pa kaya na nandito sa ibabaw ng mundo? Ibabaw ng mundo, hindi marinig ng Allah. Ibig sabihin niyan, Daud, kung anong pagbasa mo, naririnig yan ng Allah. Ibig sabihin, ikaw, ako, kahit sino sa atin. Itong sinasabi ko ngayon, ano yung sinasabi doon? Lahat yan, naiintindihan, naririnig ng Allah. Kung naririnig niya ang galaw ng isang langgam na pinakamaitim doon sa pinakailalim ng earth, yun pa kaya
Kaya dito nagpapatunay ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tusabbihu lahu sab'u samawati wal ardu wa man fihin, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Ang nandirito sa 7 kalangitan at kalupaan at sa pagitan nito ay lahat pumupuri, lumuluwalhati sa Allah. Dahil ang ibig sabihin ng Allah, pinupuri, niluluwalhati. At walang bagay na nandito sa mundo, labas ng mundo, nakikita, hindi nakikita, nidiscover, hindi pa nadidiscover, maliban sa ito'y lahat pumupuri at lumuwalhati sa Allah. Allahu Akbar. Kaya tayo ng mga Muslim nagsasabi ng Allahu Akbar. Allah is greatest. Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah. Kaya hindi natin kaya purihin ng Allah sa katulad ng pagpuri niya sa sarili niya. At ganun din ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Lahu ma fis samawati wal ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idni. Sino? Istifhamul istinkari. Sino ba ang magbibigay ng syafa'ah? Ano yung syafa'ah? Yung cure, yung maliligtas ka, mabibigyan ka ng gamot. Sino? Dito sa mundo, nagpapatuna illa biizni, maliban sa kapahintulutan ng Allah. Kalas, punta ka sa doktor, may COVID ka o ano, pag hindi pinahintulot ng Allah, gagaling ka. Wallahi, hindi ka gagaling. Kung ipinahintulot ng Allah, mamamatay ka doon, mamamatay ka, maski wala kang COVID. This is logically, this is the reality. Siya ang Allah ang nagki-cure. Siya ang Allah nagbibigay ng proteksyon. Siya ang naggagamot sa atin. Walang pwedeng mangyari maliban sa kapahintulutan niya. Pero hindi nangangahulugan na naniniwala ka sa Allah na siya ang manggagamot sa iyo, pero pababayaan mo sarili mo. Hindi ka inom ng gamot. Hindi ka mag-iingat. No. Nasaan naman ang utak na ibinigay sa iyo ng Allah kung ikaw, alam mo na makakasama sa iyo ito, ay gagawin mo pa rin. Di ba? No. Prevention is better than cure. Correct. Yun ang tama. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idni. Sino ang nagbibigay ng syafa'ah maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala? Siya ang magbibigay ng pamamagitan sa sino man ang nanaisin niya na patawarin. Sa atin, sa kanyang mga nilikha, sa kanyang mga alipin, sa kanyang mga Muslim na naniniwala at mga mu'min na naniniwala at patuloy na gumagawa ng kabutihan. Patuloy na nagtuturo ng kabutihan, ipalaganap dito sa kalupaan ang tunay na paniniwala sa nag-iisang Diyos, maliban sa siya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Man dhal ladhi yashfa'. Sino ang magbibigay? Si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Mismo sarili niya, hindi siya makapagbigay ng magpagpagamot ang sarili niya. Hindi ba? Hindi niya nagabot ang sarili niya nung siya ay nakakain ng lason doon sa Khaybar. Sino ang lahat? Maliban sa kapahintulutan ng Allah. Ang punto rito, mga wata, yung purely na tauhid na paniniwala sa Allah na siya lang ang mangingibabaw. Siya ang manggagamot sa iyo. Wala kang aasahan maliban sa Kanya. Bago ka pumunta sa doktor, sabihin mo sa sarili mo, Ya Allah, ang makakagamot sa akin ay ikaw. Hindi ang doktor. Bago ka iinom ng gamot, sasabihin mo, Ya Allah, pagalingin ako sa pamamagitan ng gamot na ito. Hindi ang gamot ang magbibigay sa akin ng lakas at makaka-cure sa akin. Dahil kung hindi ka magbibigay dito ng tawfiq at hindi ka magbibigay dito ng biyaya, wallahi walang mangyayari. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Maliban sa Kanya, maliban sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Batid ng Allah. Alam ng Allah kung anong nasa inyo. Ibang mga panta sinasabi nila, alam ng Allah kung ano ang nasa inyo dito sa mundo. Alam ng Allah. Ang dito sa mundo, lahat at sa araw ng paghukom, alam ng Allah. Did you get the point? Alam ng Allah kung ano ang nangyari sa mundo bago malikha. At bago palikhain at anong magaganap at bago magunaw ang mundo at mas batid niya, alam niya kung anong mangyayari sa araw ng paghukom. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Alam ng Allah kung anong nandito sa inyo, ano yung mga affairs ninyo dito sa mundo.
At alam niya kung anong mangyayari doon sa inyo sa araw ng paghukom. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif. Alam ng Allah anong mangyayari sa araw ng paghukom. Lahul mulk. Siya ang may kapangyarihan sa tunay ng pangyayaring ito. Tingnan niyo kung gaano kahalaga. Gaano ka-importante pala itong Ayatul Kursi. Pag binabasa mo to, kailangan alam natin ito kung anong ibig sabihin nito. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw, mujahid, alam niya kung ano ngayon ang nandyan sa puso mo. Alam niya kung anong iniisip mo. Anong iniisip mo ngayon? Anong kakainin mo mamaya? Alam niyo ng Allah. Wallahi. Ngayon, ikaw Marwa, kung nasa isip mo, anong isip mo? Kakain ka ng Jeko? Ha? Alam niyo ng Allah. Nakakain na tayo ng Jeko. Wallahi. Wama tukhfi sudur. Walang anuman na nandito sa puso. Isipan ng bawat isa sa atin, bawat nilikha ng Allah, maliban sa ito'y alam niya at batid niya. Alam mo, mayroon akong naisip. Ngayon lang pumasok sa isip ko, no? Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Alam ng Allah kung ano tayo dito sa mundo. Alam ng Allah kung anong gagawin mong kasalanan. Alam ng Allah kung makakapasok ka sa paraiso o ikaw ay hindi makakapasok ka sa imperno. Okay? Ang tao, Allah subhanahu wa ta'ala has given you a freedom of choice. Okay? Ang mga anghel, wala silang freedom of choice. They were created by Allah subhanahu wa ta'ala except to worship Him, glorify Him, and they have certain duties and tasks to fulfill. And this is the covenant of the angel between angels and their creator. You as a man, as a vicegerent on earth, Allah subhanahu wa ta'ala has given you a choice. وَهَدَيْنَهُ نَجْدَيْنِ Binigyan ka ng Allah ng 200. Faman sya'a kafar, wa man sya'a falyu'min. Kung sinong gusto, sabi ng Allah, na magkafir, magkafir. Sinong gusto ang magmu'min, na maniwala sa tunay na nag-iisang Diyos, maniwala sa tunay na nag-iisang Diyos. Ang punto rito, pag ang isang tao, pag makasalanan ka, kasi alam mo sarili mo, di ba? You know yourself that you are good. And you know also yourself that you are bad. And you know also yourself that you are in the middle. Right? Sino nakakaalam sa sarili mo, Mujahid? I don't know. Yourself. Very good. Hindi ko alam kung sino nandyan sa puso mo. Okay? Ganun din kayo. Kaya ang tao, kung totoong ikhlas siya, sino nakakaalam ang Allah? Do not tell me that I am sincere of what I am doing because you have shown me, okay, obviously what I do. Do not judge me. Kaya never be judgmental to anyone eh. Di ba? At the end of the day, Allah subhanahu wa ta'ala is the one who will judge us and He will reckon us on our deeds in the day of judgment. Walang nakakaalam maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat ang isang tao, dapat laging malinis ang puso niya. Mag-isip ng mabuti sa kapwa. Huwag kang mag-isip ng masama sa kapwa. Maglinlang ng pag-iisip ng masama sa kanya o pag-iisip na siya ay bibigyan mo ng mga pabigat sa kanyang buhay. Diba? Alam niyo yung hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na isang tao makakapasok sa paraiso dahil bago siya matulog, ang kanyang puso nililinis niya. There is no hatred, there is no jealousy, at nandito sa kanyang puso ang pagpapatawad at hindi siya nagpapa-isip ng masama sa kapwa. Ibig sabihin, bago matulog, Ya Allah, rinila na kansulangon na tawa miyarataw na ginoko. Subhanallah. Almighty Lord Allah, kung sinong nagkasala sa akin, pinatawad ko na sila dahil para sa'yo. Minsan yung tao na ayaw mo, yung hate mo, yung di mo mahal, sabihin mo, Ya Allah, mahal ko siya para sa'yo. Kung siya ay Muslim, kung siya ay gumagawa ng kabutihan. Dahil dapat ang mahalin mo ay ang mga taong gumagawa ng kabutihan, lalong-lalo na yung mga nagtuturo ng kabutihan at nagpapalaganap ng Islam. Ya Rab, ang katotohanan na pinapalaganap. Ya Rab, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wa la yuhitun. Anong ibig sabihin nun? Nafi, walang mangyayari, walang pwedeng itago sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bi shay'in, anumang bagay, min ilmihi, sa kaalaman ng Allah, illa bima syaa. Maliban sa kung ano yung pahintulot niya, na alam niya.
Limitado ang kaalaman mo. Wa ma utitu minal ilma illa qalila. Hindi ba? Wala akong binigay sa kanila na kaalaman maliban sa ito'y napakaliit lamang. Ya Rab, napakaliit ng kaalaman na ibinigay sa iyo ng Allah. Bakit? Natatanda niyo yung story of the Khidr and Musa? Si Musa at si Khidr nagsama nung nandun sila sa vapor. May dumating na isang papanok. Ha? Anong papanok? Alam niyo ito ni papanok? Okay. Ha? Bird. Kung pitero ka rin. Chicken? Stagperolay din. So, papanok na chicken na daw, ya Allah. Yinin so pitero ka na kanong mga wata. Kailangan din na makaswa ka nung ranaw. Papanok na pimbal yung chicken. Mujay, juwa kayo chicken na ngaran yan siyang ranaw na manukad. Gupuan, lumsid, kana ba chicken? Allah Akbar, buti pa siya maro. Okay, anyway. So, papanok, yung bird ay uminom siya ng tubig sa karagatan. Nung pag-inom niya, sabi ni Khidr kay Musa, ya Musa, nakita mo ba kung anong ginawa ng ano na yan? Papanok. Sabi niya, Sabi niya, uminom ng tubig. Sabi niya, okay. Yung pag-inom niya ng tubig, ang kaalaman ko, sabi ni Khidr, at ang kaalaman mo na ikaw ay isang propeta na binigyan ng Allah ng napakalaking kaalaman, pero mas matindi ang kaalaman na ibinigay sa akin ng Allah dahil inutusan ka ng Allah na sumama sa akin para turuan ng mga bagay. Dahil may mga bagay na hindi pa nagaganap, batid ko at alam ko. Ikaw hindi limitado. At ang lahat ng sairul khalaik, lahat ng kaalaman sa buong mundo na ito, wala yan sa kaalaman ng Allah. Dahil ang kaalaman ng Allah ay katulad ng kung uminom yung isang ibon na yun ng tubig, kung may nabawas dito sa karagatan na ito na tubig, kung ano yun ang kaalaman ng lahat ng mga nalikha, lahat ng nandito sa mundo, kasama tayo lahat. Ibig sabihin, walang-wala tayo kaalaman. Sino ka para magyabang na maalam? Sino ka para magtakabur na mayaman, malakas at mayaman kaysa sa Allah subhanahu wa ta'ala? Sino ka at bakit hindi ka sumasamba at magpakumbaba sa tunay na nag-iisang Diyos na siyang nararapat sambahin at siya pinupuri at nilululhati ng lahat ng kanyang mga nilikha? Hindi ba? Tunay na ang puso mo ay maitim na sakim na hindi ka tumanggap ng tunay na katotohanan na siya ang Diyos na ang Allah ang tunay na dapat sambahin. Yun ang kaalaman. Ya Rabb, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wallahi dito tayo ngayon papasok. Wasi'a kursiyyuhu sama, ibig sabihin wasi'a kursiyyuhu sama ay ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ang kanyang kursi ay batid niya, alam niya ang mafis samawat wal ard, ang nandito sa mga kalangitan, kalupaan, labas ng kalangitan at mga kalupaan. Ang kursi, what do you think? Ano yung kursi? Chair. Yun ang pagkaalam nyo. Pero, bilukatil Arabiya, hindi yan. Al-kursi, bima'na ma-asfal al-qadamain. Al-qadamain. Ito daw, yung kung saan inilalagay ang paa. Okay? Ang kursi na inupuan ko ngayon, dito ba nilalagay ko ang paa ko? Hindi. Ang kursi is kung ano yung dalawang paa mo, walillahi mathalul a'la, ang kung ano yung paa mo, kung saan mo siya ilalagay, kung saan mo siya ipapatong. Yun ang kursi. Bil-itlaq, bil-lughal Arabiya, at yun din ang sinabi ng mga si Ibn Abbas. Yun ang kursi. Ang kursi ng Allah na napakaliit na kung saan doon nang naipapaano yung paa, ha? Okay? Subhanallah, Allahu Akbar. Ganun lang siya kaliit. At hindi pinag-usapan at hindi binanggit ng Allah kung gaano kalawak at gaano ang kanyang arsh, ang kanyang kaharian. Bakit? Dahil ang kursi ng Allah, ganun lang yun. Sabi ng mga pantas, hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, may isa na dumating sa kanya na sahaba, o sugo ng Allah, ikaw ang binigyan ng Allah ng tunay na kaalaman. Ano ang interpretasyon mo dito sa wasi'a kursyuhu samawati wal ard? Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, wasi'a kursyuhu samawati wal ard, ang kursi ng Allah kung saan doon lang, hindi yun upuan ng Allah or whatever, hindi tayo nagbibigay ng pa-example kung ang Allah ba ay umuupo o natutulog o ano ginagawa niya o kumakain, whatever. Basta yung kursi na yun, ang katulad daw noon ay ang kursi na napakaliit na yun ay ang buong kalawakan, ang 7 heavens,
above the heavens, bago ka pa dumating sa Sidratul Muntaha, sa kaharian ng Allah subhanahu wa ta'ala, na bago ka dumating doon, 500 years bago ka pa dumating doon, ang nangyayari daw doon ay, anong nangyayari? Yung kursi na yun, ganun siya kalawak doon sa sabaa samawat. Ganun siya kalawak. Ganun siya kalaki na ang kursi ng Allah, batid niya, alam niya ang lahat ng kung ano ang mga nandirito sa mga kalupaan at kalupaan, ganun siya. Alam mong sinabi rito ng isang mga pantas, ano yung kursi? Sa hadith ng propeta, ang kursi kung ganun siya kalaki, ang singsing. Yung singsing mo na yan, itapon mo yan sa pinakamalaking disyerto dito sa mundo. What is the largest desert on earth? Sahara Desert. Yung kursi na yun ang kursi, yun ang singsing ng Allah. Alimbawa, astaghfirullah, hindi singsing ng Allah, la sa kabimithli shay. Yun ang kursi, kursi ng Allah, yung singsing na yun, na yung kalawakan na yun, ay yun ang ars ng Allah. Yung disyerto na yun. At alam mo, ang kursi na yun, ang kalaki nun ay sab'a samawat. Kung ano yung nakikita mo at hindi pa nakikita. Alam mo, nakikita lang natin first heaven eh. We did not even see the second heaven, the third heaven. In the 14, hanggang mga heavens, wala. Limitado lang. Hanggang dyan lang tayo sa mga 15,000 heights, di ba? I mean, feet. Pag lumilipad ng eroplano, 30,000 o kahit gaano kataas siya. At pag doon na, nawawala na yung mga oxygen. Hindi ka na pwede doon manatili. Ya Allah, dito kalawak ang kaalaman ng Allah. Na ang Ayatul Kursi na ito ay tunay na ito ang kapangyarihan a'adhamus aya sa Quran. Pinakamalaking aya o pinakasagrado dakila na berso sa Quran ang Ayatul Kursi. Dahil ito ay tumutukoy sa kapangyarihan, kadakilaan, pagka-Diyos ng Allah, sa kanyang rububiyya, sa kanyang uluhiyya, at sa kanya sa asma o sifat. Ang rububiyya ang pagkalikha niya sa lahat at kapangyarihan niya at kaalaman niya. Wa uluhiyya, ang lahat ay pumupuri, lumuwalhati sa kanya. Ang mga jin, ang mga tao at ang mga malaika at lahat ng mga bagay. Palagay niyo ba kung hindi natin sambahin ng Allah, may mababawa sa kanya? Wala. Hindi siya nangangailangan na siya sambahin natin. Tayo ang nangangailangan sa kanya dahil kung hindi mo siya sambahin mo dyan, ikaw ang kawawa. Dahil ikaw, kahit sino sa atin, kung hindi natin sambahin ng Allah, purihin ng Allah, tayo ay doon sa impyerno. Lalo na kung tayo ay magtambal sa kanya. Kaya panatilihin sa dila, sa puso, sa kilos natin ang paniniwala sa tunay na nag-isang Diyos. What is that? Nagtatanong ka? Anong question mo? Okay. As-samawat wal-ard wala yauduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyul azim. Dito ginamit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pangalan na al-aliyul azim. Al-ali, ano ba ang ibig sabihin dito? Tama yung Tagalog niya. Ang Allah walang Diyos na dapat sambahin maliban sa kanya. Nandiyan yan, pati yan sa suratu Taha. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salatal dhikri. Diba? Nasabi niya yun. Maliban sa kanya, ang laging buhay at ang patuloy na tagapagpanatili ng lahat ng mundo. Siya nagpapanatili. Kung wala ang Diyos, wala ang mundo. Kung wala ang Allah, wala tayo. Ha? Ang buhay, kasi ang tao, kailangan mo mabuhay, kailangan mo uminom ng tubig, kape o pagkain, o whatever gusto mo kainin. Kasi kung hindi, mamamatay ka. Kailangan mo ng hangin, kailangan mo ng araw. Ang Allah hindi. Wa huwa yut'im wala yut'am. Siya ang nagbibigay ng pagkain at hindi siya nangangailangan ng pagkain. Wala yut'am, hindi kailangan siya dapat pakainin. Alam mo, ngayon pumasok sa isip ko yung mga nagsishirk, nagtatambal sa Allah, na minsan meron silang mga lamin. Yung sa atin, sa Marawi, o doon sa mga ibang mga lugar ng kamusliman na nagtatambal sa Allah. Sa ngayon, alhamdulillah, siguro wala na. O mayroon pa siguro 5 o 2% lang. Nagbibigay sila ng pagkain. Saan? Doon sa naniniwala sila ng mga engkanto yun na sila daw ay makakapagbigay ng kabutihan sa kanila. Bibigyan mo siya ng donut. O ito, kain kayo ha. Sana walang masamang mangyari sa amin ha. Protektahan nyo ang bahay namin. Bigyan nyo kami ng mga risk. Lalong-lalo na yung mga nagsasabi dyan na sinasabi nila na ito ang gagawin para lumabo o lumugo ang inyong mga business o mga ganyan-ganyan na mga gagawin. Lahat ito ay shirk.
Manatili ka lang na mananiwala sa Allah, magdua, magbasa ka ng Fatiha, basahin mo ng Ayatul Kursi, basahin mo ng anumang mga ayat sa Quran. Tamo, pakakainin mo, Diyos yun, na pinapaniwalaan mo, yun ang shirk. Nagtatambal ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroong bang Diyos na pakakainin mo? Mayroong bang Diyos na alagaan mo? Naglindol, nagdumating ang baha, tapos kukunin mo yung mga santo-santo, tapos isisave mo? Diyos ba yun? Hindi niya nasave sarili niya? Di ba dapat ang Diyos siya ang magsisave sa'yo? Siya ang Allah na hindi natutulog, hindi inaantok, at hindi mamamatay dahil kung wala ang Allah, wala tayo. Wala tayo lahat. At siya ay mananatili, mamamatay tayo lahat, mawawala tayo lahat. Limanil mulkil yawm, kanino ang tunay na kapangyarihan sa ngayong araw na ito? Sabi ng Allah, lillahil wahidil qahar. Siya ang Allah na nag-iisa lamang, ang tunay na makapangyarihan, ang lahat na sa Kanya. Mamamatay si Jibril, mamamatay si Malakal Maut, mamamatay ang lahat na nabigyan ng buhay. Siya lang ang mag-isa, magsasabi, nasaan na yung mga mulk, nasaan na yung mga makapangyarihan, nasaan na yung mga superpower ng mga nagsasabi. Wala, lahat patay, lahat ng nabigyan ng buhay. Di ba? At dito makikita mo na siya ay tagapanatili ng lahat, ang antok at ang idlip ay hindi na makapapanaig sa Kanya. Sa Kanya ang pagmamay-ari ng anumang nasa kalangitan at anumang nasa kalupaan. Sino ba ang maaring makiusap upang mapamagitan sa Kanya maliban sa Kanyang kapahintulutan? Illa bima sya, Kanyang nababatid ang anumang nangyayari sa kanila dito sa daigdig at doon din sa kabilang buhay. Isa sa kabilang buhay at kailanman ay hindi nila mataturok ang anumang bagay mula sa Kanyang kaalaman. Kaalaman ng Allah, maliban kung ano ang nais niya. Ang Kanyang kursi, saklaw ang sakop, ang kursi ng Allah, sakop niya. Ang lahat ng mga kalangitan at kalupaan. At siya ay walang kapaguran sa pananatili sa Kanya at siya ay kataas-taasan ang pinakadakila ng lahat. This is the point. Oras na po na tayo ay mag-iwalay na dahil adan na, mag-ikamat na. Alhamdulillah, sana sa mga sandaling ito, napulutan natin ng aral, mga wata, ang Ayatul Kursi, kung gaano siya kahalaga. Kailangan natin ito basahin bago matulog. Okay? Kung bakit kailangan ito babasahin? Dahil ito ay mayroong anghel ang Allah na poprotektahan tayo. Ang Ayatul Kursi, pag nabasa mo ito sa umaga at dumating ang kamatayan sa iyo, inshallah tatanggapin ka sa paraiso. At kung mabasa mo ito ng gabi at sa gabi namatay ka, inshallah kung totoo ang puso mo at kinalugdan ka ng Allah at hindi ka nagtambal sa Kanya, tatanggapin ka, makakapasok ka sa paraiso dahil sa Ayatul Kursi na ito na napakalaga at napaka-importante. At inshallah, maraming salamat po sa inyong panunod. Until next time, inshallah sa susunod nating mga lecture, mag-goodbye kayo mga wata sa kiinan nyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magsalam kayo sa kanila. Mujahid, ikaw din. Sa kinakulay, magsalam ka kaina. Nakulay. Okay, so hanggang sa muli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.